Alejandro's POV. Uy, pero aminin mo na gusto mo yung mga tulips na pasalubong ko sa'yo nung minsan. Ani ko na hindi napigilang makisabat sa usapan ni Danica at ng kaibigan nito. Mahal yun. Kitang-kita niyang inis sa mga mata ng lalaki nang tingnan siya. Ngumisi siya at saka nagkibit balikat. Naalala ko lang naman. Hindi niya alam kung matatawa o maiinis siya dahil parang gusto na siyang sapakin ng lalaki. Mas lalo na siguro kapag sinabi niya kung ano nangyari sa kanila kagabi ni Danica. Namula ang mukha niya na maalala na naman ang kanila kagabi ng asawa. Tumayo siya at nagmamadaling pumasok na sa kwarto dahil pakiramdam niya may bumukol sa pagitan ng kanyang mga hita. Danica's POV. Di nakaligtas kay Danica ang pamumukol ng shorts ni Alejandro. Pihadong tinayuan ito kay Rod at hindi naman niya ito masisisi. Di hamak namang laking gwapo ng Rod kaysa sa lalaking kasama nito kahapon. Bigla siyang kinilabutan nang maisip si Rod at si Alejandro. Naiisip niya palang iyon para bang hinahalukay ng sikmura niya. May nangyari na ba sa inyo ng lalaking yon? Very straightforward na tanong sa kanya ni Rod as if siya ang ini-interview nito. Namula tuloy ang mukha niya. Wala ha, at imposibleng may mangyari sa amin. Mariing sagot niya rito. Huminga ito ng malalim. Ewan ko pero hindi ko talaga gustong karakas ng lalaking yon. Para nagsiselos sasabi pa nito sa kanya. Tinignan siya nito ng matiim. Nade-develop na ba ang feelings mo para sa kanya? Nagulat siya sa tanong nito. No way! Maagap na sagot niya. Hindi ako magkakagusto sa taong yun, no? Mariing sabi niya. Hindi niya alam kung si Rod ba talaga ang kinukumbinsi niya o ang kanyang sarili. Kung alam mo lang, Rod, sa ating dalawa, mas mauna ka pa niyang magustuhan kaysa sa akin. Pero bakit ganon? Parang may panghihinayang. Siyang nararamdaman sa kaibuturan ng puso niya habang naiisip iyon. Sana nga, makahulog ang sabi ni Rod sa kanya. Sana rin maibalik ko pang panahon nung single ka pa. Bakit pa palaging nasa huli ang pagsisisi? Bakit kung nandito ka ba nung araw na kinasal ako, may paraan ba para maisalba mo ko ng lalaking yon? Oo, ako mismo ang magpapakasal sa'yo, sagot nito. Di niya alam kung nagbibiro lamang ito. Natawa na lamang siya. Naku, ayan ka na naman eh. Kahit sarili mong kaligayahan, willing kang isakripisyo, basta lang makatulong ka sa mga kaibigan mo. Minsan yung good quality mo na yan din ang sisira sa'yo. Sabi na lamang niya rito. Sino namang may sabi sa'yong isasakripisyo ko ang sarili kong kaligayahan? Gagawin ko yon dahil alam kong yon ang makapagpapaligaya sa akin. Natigilan siya. Tinignan siya ni Rod ng matiim. Kinuha nito ang isang kamay niya. Mahal kita, Danica. Matagal na ako may pagtingin sa'yo. Humahanap lang ako ng tiyempo para manligaw. Hindi ko naman alam na mangyayari ito. Nabigla siya sa ipinagtapat na iyon ng kaibigan. Kaya ang sakit-sakit para sa akin na malamang nagpakasal ka na. Kung gusto mo, kakausapin ko si Tito Alfredo. Babawiin kita sa lalaking yon. Willing akong pakasalan ka kung yun ang gusto niya. Di niya alam ko anong isasagot kay Rod. Di aasahan ang pinagtapat na iyon sa kanya. Dahil para sa kanya, kaibigan lang ang turing niya dito. No more, no less. Oo, mahal niya ito pero pagmamahal bilang isang kaibigan. Bilang isang kapatid since only child lang siya, kaya nangungulila siya sa pagmamahal ng isang kuya. Di naman niya akalaing iba na palang nararamdaman ito sa kanya. Rod, ginulat mo naman ako. Mahal kita, Danica, at kakausapin ko ang daddy mo. Babawiin kita sa lalaking yon. Ako na lang ang magpapakasal sa'yo. Napanunok siya. Ano bang akala nito sa kasal? Parang isang laro? Matira siyang taya? Napailing ako. Kala ba nito kapag binawi siya nito kay Alejandro tapos na ang problema niya? Hindi naman masasolve ang problema ng isa pang pagkakamali dahil wala naman silang pinagkaiba. Magpakasal man siya kay Alejandro or kay Rod, pareho pa rin naman ang resulta niyon. Wala pa rin namang romantic love na involved. Iniisip ba ni Rod na kung ito na pangasawa niya, magiging masaya na siya? Gusto niya ikasal sa lalaking mahal niya. Hinila siya ni Rod. Halika, puntahan natin ang daddy mo. Ako ang kakausap sa kanya. Handa akong pakasalan ka. Rod! Naintindihan mo ba kung anong ibig kong sabihin? Gusto mo makawala sa lalaking yon, hindi ba? Tutulungan kita. Kakausapin ko si Tito Alfredo. Sasaluhin mo ako kay Alejandro? Aniyang pumigla sa pagkakahawak nito. Hindi mo ako naintindihan eh. Pinakasal ako ni Daddy sa kanya dahil sa isang kasunduan. Paano mo kung sasaluhin kay Alejandro? Sasabihin mo kay Daddy na makipaghiwalay ako kay Alejandro at sa'yo ako magpapakasal? Di ba pareho na rin yon? Paano naging pareho yon, Danica? Ako ang... Rod, gusto ko ikasal sa lalaking mahal ko. Di niya na napigilang di dito sabihin na naman ng kanyang puso.
Naintindihan mo ba kung ano ibig kong sabihin? Kaya makasal ako sa iyo o kay Alfredo, pareho pa rin naman ang magiging sitwasyon ko eh. Natigilan si Ron. I'm sorry, akala ko kasi humugot to ng malalim hininga. Kitang-kita niya ang piping kalungkutan sa mata nito nang muli siyang tingnan. Sorry kung naging assuming ako. Kaibigan nga lang palang tingin mo sa akin. Bakit? Ano ba dapat? Takang tanong niya rito. Akala ko pareho lang tayo ng nararamdaman sa isa't isa. Malungkot na sabi nito sa kanya. Sorry sa pagiging assuming. Mahal kita bilang kaibigan, Rod. Tumango ito. At sana hindi magbago yung friendship natin. Tinignan niya to ng seryoso. And promise me, tuloy pa rin ang panonood natin ng concert ni Sarah G sa Feb 14, ha? Ako pa rin ang Valentine's date mo. Paghingi niya ng assurance dito. Oo naman. Good, dahil excited na ako. Magpapa-highlights ako ng hair sa Valentine's date natin para makapagpa-picture ako kay Sarah G. Kahit naman di na magpakulay, maganda ka pa rin. Sa kabilang banda, pinapasama ka ni Papa mamayang gabi sa bahay. Matabang ang nasabi ni Alejandro noong tawagan ako nito sa telepono. Doon magde-dinner. Susunduin kita mamayang 8 p.m. Dapat nakabihis ka na pagdating ko. Ayoko nang pinaghihintay. Pagkasabi noon, mabilis na itong nawala. Napahaba ang uso niya. Yabang talaga ng pamintang yun. Ko? Sabihin ko kaya sa papa mong nahuli kita kasama ng boyfriend mo noong isang araw. Tingnan ko lang kung di ka mabugbog sarado ng maskulado mong tatay. Heist. Kesa stressin ko pa ang sarili ko, mabuti pang mag-shopping na lang ako at magpa-parlor. Aniya sa sariling gumayak para bumili ng damit at sapatos na maisusuot. Tuloy mag-pedicure at manicure na rin. Maganda ring pinapamper ang sarili lalo na kapag ganitong stress siya. Matagal-tagal na rin naman niyang di napapalitan ang laman ng closet niya. Nakakaya naman kung mas magagara pang damit ng pamintang yon kaysa sa kanya. Kahit naman asa-asawahan lang ang relasyon nila, syempre, ay naman yung papakabog siya dito. Naisipan niyang mamili na rin ng mga bagong underwear. Sinadyang pumili ng mga sexy undies, yung nakakababae para inggitin si Alejandro, as if naman may elect sa pamintang yon kapag nakita nitong sexy siya. Napapatawang sabi niya sa sarili habang pumipili ng sexy undies. Naisipan niya rin bumili ng 2 lingerie. Biglang namilog ang mata niya sa naisip. Umira lang kapilyuhan niya. Tama, kapag nagpa-sexy sa harapan ni Alejandro, siguradong tatakbo yun palabas ng bahay. Iinggitin niya si Alejandro, pihadong gustong-gusto rin itong malayang makapagsuot ng mga pambabaeng damit. Kapag nainggit niya ito, baka biglang maglayas. Kapag naglayas ito, malaya na siya sa buhay niya. Great idea! Proud na proud sa sariling sabi niya. Kahit naman pala papaano gumagana ang creativity nito. Pagkatapos makapag-shopping, dumiretso siya sa parlor. Ang intention sana niya ay magpalinis lang ng mga kuko, pero nakumbinsi siya ng beautician na linisin at itrim ng kaunti ang kilay niya. Dagyan ng volume ang buhok, pero nakumbinsi siya nito. Sa pamamagitan ng layering dito, napapayag rin siyang kulay ng light brown ang buhok niya. Shock siya na makita ang sarili sa salamin. Maganda na siya pero hindi siya makapaniwalang may igaganda pa pala siya. Oh, hindi ba? Mukha kang artista. Anang baklang beautician sa kanya. May laban ka na ngayon kay Julia Barreto at Liza Soberano, diba? Tuwang-tuwang sabi nito habang ginagalaw-galaw ang bouncy hair niya. Maglalaway tsak sa iyong jowa mo pag nakita ang new look mo. Bongga! Napatitig siya sa kanyang muka sa salamin. Sigurado may inggit si Alejandro sa beauty niya, lalo na kapag sinuot na niyang kanyang sexy undies. Sumilay ang pilyang ngiti sa kanyang mga labi. Operation number 1, patalsikin si Alejandro sa bahay. Na makauwi siya ng bahay, kitang-kita niya. Napa-second look si Alejandro na makita siya sa bihis niya at bagong itsura. As if nun lang siya nito nakita. Parang sinasabi ng mga mata ni Alejandro na nakatingin sa kanya ang ganito. Ang ganda-ganda mo pala, Danica. Maganda ka na dati pero mas maganda ka pa ngayon. Kinilig naman siya. Bah, mahirap kayang i-please ang panlasa ng mga kagaya ni Alejandro. Lalo pat di naman ito bet ng mga babae. Mukhang okay ang naisip niyang plano. Mukhang effective. Inggit na inggit sigurong mo kung dali siya makakapagbestida sa harapan ng pamilya niya. Navy blue na bestida na hanggang tuhod ang suot niya pero backless yon, kaya ang sexy-sexy niyang tingnan. First time niyang pumorma ng ganon. Naalala niya kasi last week na makita siya ni Alejandro, nakapalda at puting blouse papunta ng simbahan. Tinawanan siya nito. Kulang na lang daw magbitbit siya ng Bible at magsuot ng eyeglasses. Kaya from now on, iibahin na niya ang pormahan niya para hindi na siya nanlalait pa ng baklang ito. Gandang-ganda ka sa akin ha? Kansaw niya dito. Baka naman mahipan ka na ng hangin yan. Bigla itong napaimid. Huwag kang assuming.
Tsaka baka madapa ka naman sa taas ng takong na suot mo. Parang matatawang sabi ni Alejandro nang mapatingin sa sapatos sa suot niya. Humaba ang uso niya. Nilalait mo kasi yung height ko eh. Magpalit ka na lang ng sapatos kung hindi ka komportable dyan. Kesa naman madapa ka pa dyan. No! Paninindigan ko na to. Giit niya. Ikaw ang bahala. Sabi nitong tinalikuran na siya. Tara na't baka abutin pa tayo ng traffic. Kulay asul na Porsche ang dala nitong sasakyan. Nanlalaki ang mga mata niya na makita iyon. Umikot pa siya sa kotse nito. Sa'yo to? Oo, sakay na. Parang nainis na sagot ni Alejandro. Niya hindi man lang siya pinagbukas ng pinto ng kotse, kagaya na ginagawa sa kanya ni Ron. Nakangawing sabi niya nang pumasok sa sasakyan nito. Napasingot siya sa napakabangong amoy niyon. Ang linis-linis din niyon. Vain talagang baklang to. Mabuti naman at least pareho silang maingat sa gamit. Ano ba kasing okasyon sa inyo? Excited pang tanong niya. Wala naman, dinner lang. Gusto lang ni Mama na ipagyabang yung mga bagong recipes na natutunan niya online. Di akalain ni Danica, mansion pa lang bahay ng mga ito. The uniform ang mga maids. Halataring pinag-isipan at mamahalin lahat ng mga kagamitang naroon. Magmula sa sofa hanggang sa collection ng mga ito ng mga mamahaling vase at kung ano-anong collector's item na naroon. Mayaman pala talaga ang mga ito. Kaya naman pala nakakapanghinayang nga namang mapunta sa iba ang mamanahin nito kung hindi ito magpapakasal sa kanya. Mag-uumpisa ng dinner nang dumating ang isang lalaki. Pinakilala ito sa kanya ng papa ni Alejandro. Danica, this is Raver, my other son. Anito sa kanya at saka bumaling sa lalaki. Raver, this is your sister-in-law, Alejandro's wife. Nakita niya na shock ito. Pagbaling niya kay Alejandro, madilim ang mukha nito, waring hindi nagustuhan ng ginawang pagpapakilala sa kanya ng papa niya kay Raver bilang asawa nito. This is... Napailing ito. Is this some kind of a prank pa? Tanong ni Raver sa ama. Nasa mukha ko bang nagbibiro? Seryosong tanong ni Alfredo dito. Halina kayo, mag-uumpisa ng dinner. Where's Adam? Tanong ni Raver. Sino naman si Adam? Hindi ba Alfredo Adam ang full name ni Alfredo? May iba pa bang Adam? Huwag natin pag-usapan ng wala dito sa bahay. Galit na sagot dito ni Alfredo. Okay, I'm sorry. Kibit balikat na sabi ni Raver sa ama. Nilingon niya si Alejandro. Tahimik nang ito pero hindi may pagkakailang pagkadiskusto nito sa kapatid. Sa klase ng tinging pinupuko nito dito. Hindi niya alam kung may alitan ba ang dalawang ito. Sa bagay, maski naman yung mga kaibigan niya, madalas may mga issue rin sa mga kapatid na mga to. Normal lang naman daw yon. Sayang at di siya nagkaroon ng kapatid. Tahimik na tahimik si Alejandro habang pabalik na sila ng bahay mula sa dinner ng pamilya nito. Sa bagay, kanina pa to tahimik. Hindi nga niya nakitang kinausap man lang nito si Raver. Mukha pa namang mabait si Raver. Napaka-charming ng personality nito, parang madaling makagaanan ng loob. Hindi rin to suplado unlike Alejandro. Kaya nga the entire night ay ito halos ang kausap niya at ang papa nito. Nakikipag-usap din naman sa kanya ang mama ni Alejandro. Pero halatang inis din to kay Raver which is pinagtataka niya. I hope you don't mind me asking, Alfredo. May something ba sa inyo ni Raver? Di na nakatiis na tanong niya dito. Napansin ko kasi hindi man lang kayo nag-usap. Hindi ko siya gusto. Diretso ang sagot nito. Anak siya sa labas ni Papa. Best friend ni Mama yung mother niya. Namilog ang mga mata niya. Pumato lang nanay ni Raver sa boyfriend ng best friend niya? Napakalandi naman pala ng nanay niya. Bulalas na dito. Kaya nga napilitan akong pakasal sa'yo. Nalayo ako mapunta ang lahat ng mana ko sa lalaking yon. Kahit naman ako, ganun din ang gagawin ko. Para lang di ko mabigyan ng satisfaction ng malanding best friend ng mama mo, no? Siguro naman di sila mag-best friend ngayon, no? Hindi ito umimik. Gusto mo, inuman natin yung problema mo? Suggestion na rito. Kapag kasi may problema kami ng barkada, iniinuman lang namin ng beer. Somehow gumagaan kahit pa paano. Nilingon siya ni Alejandro. Nangunot ang noo. Ready ka bang magpakalasing? Sa kabilang banda, naupo sila sa may baywalk, bitbit ang beer in can na binili nila sa isang convenience store. First time ni Alejandro sa lugar na yon. Kapag weekends nung college, madalas kaming tumatambay dito na magkakaibigan. Ani Danica na tinanggal ang suot na sapatos at naupo sa sementadong bakod sa tabi ng pagpang. Ang dami ng mga tatambayan dito Bakit dito pa? Libre kasi kaming tumambay dito. Walang maninita sa'yo. Bumibili lang kami ng chichirya sa grocery at saka balot. Tapos nagdadalawang beer in can. Ayos na kami dun. Aniya dito. Madalas mo sigurong kasama si Rod dito.
Syempre, best friend ko yun eh. Nagbukas siya ng beer at uminom. Pero madalas din kami mag-away noon. Mga maliliit na bagay lang naman, lalo na kapag hindi niya na ako maawat. May pagkamaingay kasi ako kapag dalalasing. Kahit di naman lasing, maingay ka. Paismed na sabi ni Alejandro sa kanya. Tiningnan niya ito ng masama, napangisi ito. Buti hindi naririndi mga barkada mo sa'yo. I am the life of the party. Kaya miss nila ako kapag wala ako. Proud na kwento ni Danica dito. Huminga siya ng malalim. Kaya tsak na masyashock silang lahat kapag nalaman nila yung tungkol sa atin. Hindi mo pa rin ba kinakwento? Pagtatawanan nila ako eh. Alam kasi nila, sa aming magkakaibigan akong pinaka-idealistic. Gusto ko kasi yung love story na parang sa fairy tale. Makikita ko si Prince Charming, love at first sight, tapos happy ending na mangyayari. Lumagok muli siya ng beer, saka may pait sa labing nagsalita. Ang sad naman no? Bakit ka kasi pumayag sa gusto ng daddy mo? Ani Alejandro. Hindi ko kasi kayang saktan si daddy. Ang dami yun ang sinakribisyo para lamang sa akin. Hindi ko nga siya napantungtungtong lang sa stage nang gumraduate ako eh. Di kasi ako kasing talino ng anak ng mga kumpare niya. Kaya sa pagiging masunuring anak na lang ako bumabawi. Dinig ni Danica ang malalim na buntong hininga ni Alejandro. Alam na ba ng jowa mo ang tungkol sa atin? Tanong niya. Hindi wala akong balak ipaalam. Bulalas nito. Papatay na ko nun kapag nalaman niya nag-asawa na ako. Napatawa siya. Na-imagine niya ang boyfriend nito habang binabalita dito ni Alejandro na nag-asawa na ito ng babae. Hindi mo naman masisisi ang jowa mo kung magalit sa sayo. Kahit sino naman masyashock eh. Nang maubos ang isang lata ng beer, nagbukas siyang muli ng isa pa. Kapag ganitong masarap ang kwentuhan, mas lalo napaparami ang ino niya. Kahit minsan ba di ka na-attract sa akin? Namumungay ang mga matang tanong ni Danica dito. Kitang-kita niyang bahagya itong napanunok. Halatang ikinagulat ang tanong niya. Ang lakas ng tawa niya. Kung di ko lang alam kung anong type mo, iisipin ko nagkakagusto ka na sa akin. Sabi niya rito. Hindi ito nakasalita. Tinungga niyang isang lata ng beer. Akmang magbubukas ulit siya ng isa pa pero inawat na siya ni Alejandro. Tama na. Pangalawang lata pa lang yan pero may tama ka na. Baka mahiga ka na dito kapag uminom ka pa. Saway pa nito sa kanya. Isa na lang. O sige, isa na lang tapos umuwi na tayo. Hindi tayo po pwede magtagal dito. Hindi naman safe sa ganitong lugar. Wag na nga lang. Sa bahay na lang natin tuloy itong inuman natin. Magdadrive ka na nga pala. Ani niyang tumayo at sinuot ang 2-inch heels ng sapatos niya. Di pa siya gaanong nakakalakad nang matapilok siya. Ouch! Napangawi sa siya sakit dahil parang napipilipit ang ugat sa paa niya. Bakit kasi may pa-heels ka pa dyan hindi ka naman sanay? Asar na sabi pa ni Alejandro sa kanya. Ang gulat niya nang bigla na lamang siya nitong buhatin. Teka, ibaba mo nga ako? Mas madali tayong makakauwi kung bubuhatin na lang kita papunta sa parking lot. Anito sa kanya. Parang may kuryenteng gumapang sa buong katawan ni Danica nang ibaba siya ni Alejandro sa passenger seat. Halos tumikit ang mukha nito sa mukha niya. Bakit ako nakakaramdam ng ganito? Ang bilis-bilis ng pintig ng puso niya. Imposible namang malasing ako sa 2 lata ng beer. Tinampal-tampal niya ang kanyang magkabilang pisngi. Lasing na nga yata ako. Natatawang sabi niya kay Alejandro. Habang kinakabit ang seatbelt, pumesto na si Alejandro sa driver's seat. Natahimik silang pareho nang papauwi na sila. Posible kayang may love ang isang kagaya ni Alejandro sa isang kagaya niya? Imposible. Tsaka bakit ko ba siya naiisip di rin naman ako may love sa isang lalaking kagaya ni Alejandro. Para na rin siyang kumuha ng batong ipupukpok sa sarili niyang ulo kapag ginawa niya yun. Ganito nga sigurong nagagawa ng 2 lata ng beer sa kanyang sistema. Matagal-tagal na rin siyang di nakakainom kaya't siguro di na siya sanay. Alejandro's POV. Di mapakali sa inuup ang driver seat sa Alejandro. Ang bilis yatang umepekto ng beer sa kanya ngayon. Samantalang nakaisang lata lang naman siya. Pweste, bililisan niyang pagpapatakbo. Ano ba? Dahan-dahan naman nagpapatakbo pa at ayoko pang mamatay. Tili ni Danica sa kanya. Unti-unti niyang binagaran ng pagmamaneho. Bakit nga ba parang natatense siya? Sa bagay, matagal-tagal na rin naman. Simula nang huli silang magsalo ni Alicia. Baka namamiss lang talaga niya ito at kung ano-anong iniisip niya. Para namang may radar si Alicia. Maya-maya'y narinig niyang tumunog ang kanyang cellphone na nakakonekta sa kanyang kotse. Hello, Alicia.
Walang hiya ka? Dinig niyang galit na sabi nito. Napalingon siya kay Danica na nakasandal sa passenger seat at mukhang natutulog na. Alicia! Nakausap ko si Raver. Umiiyak ang tinig na sabi nito. Nalaman ko sa kanya na nag-asawa ka na. Sa kabilang banda, ang lakas ng suntok na binitawan ni Alejandro. Di yun inaasahan ni Raver kaya natumba ito. Sa lahat ng ayoko yung pinangungunahan ako. Galit na galit pang sabi niya rito. Bakit di mo hinayaang magsabi kay Alicia ng tungkol sa amin ni Danica? Hey, anong gusto mong gawin ko? Anitong tumayo at matiim siyang tiningnan. Anong gusto mong gawin ko? Hayaan lang si Alicia ang lokohin mo? Hindi ka na naawa dun sa tao. Sasabihin ko rin naman sa kanyang totoo. Humahanap lang ako ng tiyempo. Yamot na sabi niya rito. At kailan mo pa gagawin yon? Maangas sa tanong nito sa kanya. Naikuyom niya ang kanyang mga palad. Gusto sana niya itong muling bigwasan pero alam niyang magsusumbong na naman ang ina nito sa papa niya at matatagda na naman siya ng sermon ng ama. At kahit mag-explain pa siya, ito ang paniniwalaan ng papa niya. Mula pa pagkabata, palagi na lang siyang pasaway sa paningin ng papa niya, habang si Raver ang ideal son nito. Matalino, masipag, palaging matataas ang grades sa school. Samantalang siya, basagulero, bad boy, mahilig gumawa ng gulo kaya nga madalas na ipagkukumpara sila ni Adam kay Raver. To his father's eyes, si Raver ang perfect son nito, ang nagbibigay dito ng karangalan. Minsan pa nga narinig niyang papa niya sa sinabi nito sa mama niya na malas daw ito sa mga anak. Sa tunay na asawa, mas mabuti pa raw na ang mother ni Raver ang pinakasalan nito. Kaya ang buong buhay niya galit na galit siya kay Raver, lalong-lalo na sa ina nito. Alam niya ang hirap na pinagdaanan ng mama niya. Sa tuwing kinukumpara silang dalawa ni Adam kay Raver, ang sabihin mo, gusto mo lang makuha ang simpatya ni Alicia. May sarcasm sa tono na sabi niya kay Raver. Pero sorry ka na lang dahil kahit yata anong gawin mo, option ka lang niya kapag hindi ako available. Nanunuyang sabi niya rito at saka mabilis itong iniwan. Raver's POV. Nakakuyom ang mga palad ni Raver habang sinusundan ng tingin si Alejandro. Galit na galit siya dahil pakiramdam niya, isang matalas sa punyal ang sinabing iyon sa kanya. Totoo naman yun. Alam naman niya na kahit anong gawin niya, palagi na lang siyang option sa paningin ni Alicia. Never naman talaga siyang naging priority ng dalaga. Kahit pa nga halos gawin niya ng lahat, nakuha lang ang atensyon nito. Samantalang si Alejandro, ayun, halos sambahin ito. Hindi niya maintindihan kung ano ba ang meron si Alejandro na wala siya. Bakit ito pa ang pinipiling mahalin at hindi siya? Palagi na lamang siyang second choice, never naging priority. Maski nga sa pagmamahal ng papa niya ramdam niya na kahit kailan hindi niya nahihigitan ang pagmamahal na iniukol ng ama sa kambal. Kahit pa nga sabing sa kanilang tatlo, siya itong walang ibinibigay na sakit ng ulo. Palagi siya nangunguna sa klase na nag-aaral pa sila. Marami rin siyang mga beses na naging number 1 sa klase para lang mapatunayan siya sa kanyang papa. Para lang makuha ang atensyon nito and yet alam niya, kahit anong gawin niya hindi pa rin yun sapat. Ngunit ang mas lalong di niya matanggap pati sa pagmamahal ni Alicia, si Alejandro pa rin ang panalo. Nagtangis ang kanyang mga bagang. Si Alejandro ang isang malaking tinik sa buhay niya. Sa kabilang banda, dumiretso si Alejandro kay Alicia para magpaliwanag. Umiiyak to nang humarap sa kanya. I'm sorry. Sasabihin ko naman talaga sa ito eh. Mahinahong sabi niya rito. Muling dumilema mukha niya nang maalala si Raver. Inunahan lang ako ng lalaking yon. Di ako makapaniwalang. Niloko mo lang ako, Alejandro. Sana si Raver na lang sinagot ko, hindi ikaw, walang hiya ka. Alicia, sa maniwala ka at sa hindi, napilitan lang akong pakasalan ng babaeng yun dahil kay Papa. Pero nun kang mailove ako dun. Mahirap ipaliwanag pero maniwala ka naman no. Tinignan lang niya ito ng masama. Okay, para mas maliwanagan ka. Isasama ko dito si Danica. Siya na ang bahalang magkwento sa'yo na nangyari. Sa akala mo, ganun lang kadali yun? Ano ko? Tanga na papayag maging kabit mo? Alicia, ikaw lang ang mahal ko. Napilitan lang akong pakasalan ng babaeng yun dahil tinakot ako ni Papa. Natatanggalan niya ako ng mana oras na hindi ako pakasalan ng babaeng yun. Ang totoo, si Adam dapat ito. Pero di nagpakita ang gagawin kaya ako ang nalagay sa alanganin. Napakurap-kurap ito. Palagay mo, ipagpapalit kita sa bubit na yon? Maniwala ka naman no. After 5 years kapag naisari na sa akin ni Papa yung party ko, kakalasan ko ng babaeng yon. Madali na lang na ngayon ang mag-file ng annulment. Ginawa ko lang talaga yon dahil ayoko mapunta kay Raver. Ang mana namin magkapatid. Sana naman maintindihan mo.
Dalin mo ditong babaeng yun, Alejandro. Gusto ko siyang makilala. Ano ang gagawin ni Alejandro sa gusto ni Alicia na ipakita sa kanya si Danica? Makumbinsi niya kaya si Danica? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.